Hi fam, welcome back to another vlog. So it's our second day here in Rome and alas 10 na ng umaga ngayon. Alam nyo fam, para akong na-jet lag kasi kagabi nakatulog ako at around 9 PM. Tapos nagising ako 2 AM. Tinignan ko yung 2 AM, 9 AM yun sa Manila. So parang nag-a-adjust pa yung katawan ko. Pero mga 4 AM nakatulog ulit ako at nagising ako ng 8. Pagkagising ko ng 8, nag-ayos agad ako. And yan, naka-ayos na tayo ngayon and ready na tayo to go out. So today, pinaka-importanting araw natin dito sa Rome kasi ito talaga yung pinunta natin fam. Today ay pupuntahan na natin ang Vatican City. So naghanap ako ng tour sa Klook and ang daming mga ino-offer na mga tour sa Klook. Mamimili na lang talaga kayo. Mamili ako nung pasok sa travel date ko which is today and pasok sa time and yung may mga magagandang review. So itong ang napili kong tour, ilagay natin yung screenshot dito and ilalagay ko rin yung link sa description box below if ever na gusto nyo rin siyang i-book. So pupuntahan natin ang Vatican Museum and Sistine Chapel. And itong nakuha kong ticket, magjo-join tayo ng English tour and meron siyang skip the line kasi apparently mahaba daw pala talaga yung pila dito sa Vatican Museum and Sistine Chapel. Meron din tayong free access to St. Peter's Basilica. Free naman talaga yung access nun pero may pila talaga siya. So mamaya if available, magbibigay daw sila ng skip the line access din to St. Peter's Basilica. So nabuko yung tour for around 7,000 pesos and nakakuha ko ng mga discounts. Alam niyo yung mga discounts natin. So naging 6,200 na lang yung binayaran ko for the tour. 1 PM yung nakuha kong time kasi nung nagbubook ako, dalawa na lang yung time na available, 9:30 AM and 1 PM. Naisip ko nga baka ma-jetlag pa ako. Baka hindi ako makagising ng sobrang aga like before 9:30 AM kaya pinili ko yung 1 PM. True enough, ayun nga. So tama lang yung napili nating time. So ayan, at before 1 PM kailangan pumunta tayo ng Vatican. Sinerch ko, pwede naman siyang lakarin around 25 minutes. Pero pwede rin mag-bus. So we're gonna take the bus to Vatican. Share ko na lang yun mamaya. So ito yung dala kong bag. Maliit lang yung bag ko fam. Kasi nabasa ko rin doon sa Vatican. Hindi ka pwede magpasok ng malalaking bag. Plano ko sana dalhin yung EPC ko na baga. So malaki yun. Papa-check-in nila. So baka ma-hassle pa tayo. Kasi pag chinek-in mo, pipila ka pa, tapos babalikan mo pa. Eh di ba ang dami-daming tao doon. Kaya yung maliit na bag na lang dadalhin ko. Ayan siya. Ito. Tumbler. May dala akong tumbler fam kasi marami rin akong nabasa na mahal ang tubig dito sa Europe. And true enough, di ba kagabi nga 3 euros yung bili natin sa still water. Eh pwede naman kumuha ng tubig sa tap dahil ang tap water dito sa Rome is potable and maganda raw ang quality ng tubig dito. Kaya ayan, magdadala tayong tumbler. Also maraming mga fountain dito na libre lang kumuha ng tubig. Super okay daw kumuha doon. Unless may nakalagay na this water is not potable, wag kukuha. Pero majority naman daw dito ay pwede. Magdadala tayong tumbler. Of course, ang ating passport, cards, phone. Tapos, yeah. Ayan lang naman ang bag natin. Tapos, yan. Dito sa likod, we have power bank. Ito yung Anker power bank ko. Super ganda nito kasi maliit lang siya. Sobrang handy. Tapos, na-charge ko na yung iPhone ko ng full charge. Tapos, nakakapag-charge pa ako ng camera, pati yung isa kong phone. Tapos, ito yung wifi natin. Ayan, this is from SMB Travel din. So, paglapag pa lang sa airport, gumana na siya. So, yeah. That's it. Labas na tayo, fam. Ito ang outfit natin, fam. I'm using the light coat na nabili natin from Shein. Ka-white shirt lang ako sa loob, yung Airism natin. Tapos, pants from Shein. And then, yung shoes na bili natin sa Korea. Yan lang siya. Tapos, yun lang yung bag natin. Okay, let's go. Labas na tayo. Okay, baba na po si JM in Italy. Ang peg natin is Emily in Paris. JM in Italy tayo. Pleasant ang weather. Grabe. Ang sarap. Anong temp ngayon? 10 degrees here in Rome. Sarap. Ito na ang ating neighborhood. And magbe-breakfast muna tayo. Nag-search ako sa Google. Merong Molly's Garden Cafe dito. 2-minute walk lang from here. As in, dito lang sa kanto. Pagkaliwa dito. So happy to be in Rome. Ang ganda. Ang ganda po dito sa umaga. Ang ganda ng mga boots, oh. Wow, may Carrefour Express pala dito. Di ba ano yan? Grocery. Pwede pala tayo mag-grocery dito. Okay, we're here. Ang Molly's Garden Cafe.
ang sarap ng cappuccino. Grabe. So good. Ang binayad ko pala ay 17 euros. 13 yung pancakes with egg. Tapos 4 euros yung cappuccino. Maaga pa, 11 AM pa lang. Alauna pa yung schedule natin sa Vatican. Kahit maumalis tayo itong mga 11:30. Kasi saglit lang yung bus eh. Parang less than 10 minutes nandun na tayo. So dapat mga 11:30 siguro makaalis tayo. Daan muna siguro tayo ng Carrefour dito. Yung mini supermarket. Let's see if we can buy some stuff. Ayan o. Mga coffee. Coffee and jam. Oh, malaki pa pala siya dito. May rice pala dito sa Carrefour, ha? No, per farmi vita le ordino le buste che vuoi. Ayan, nakabili na ako. Naya lang ako mag-vlog kasi daming tao. So, kumuha lang ako ng ilang clips. Balik muna natin to doon, tapos saka tayo umalis. Bumili ako ng risotto pala yun, yung rice kanina. Tsaka fish. So, bumili ako ng chips. Pamaya pakita ko sa inyo. Pati juice. Balik ko muna to sa hotel. Nakabalik na ako sa room. Pakita ko sa inyo yung mga pinamili ko. Konti lang naman. So, bumili ako ng risotto. Para maka-rice naman tayo mamaya. So, parang ito na yung magiging late lunch, early dinner natin. Ayan o, risotto. Tapos, fish. Oh. Para in case sa labas mamaya, snacks na lang yung bibili natin. Like mga tinapay, merienda. Para makakanin naman tayo for today. Bumili ako ng chips, Rustica. Tapos, bumili ako ng apple juice. Ito mura lang to. Parang 1.29 euros. Tapos, cappuccino. Yan lang. Total of 12 euros. Pahinga lang ako saglit. Tapos, labas na tayo na bit. Okay, we're ready to go. 11:40 na ng umaga ngayon and ready na tayo umalis. Babas tayo going to Vatican. Lapit na tayo sa sakay ng bus. Dito lang. Tapos ang biyahe, less than 10 minutes lang. Andiyan lang sa kabila yung Vatican City eh. Dito mo naman makikita yung mga buses na dumadaan eh. Ayan, yung sasakyan nating bus is 982. So, dito siya. Dito na lang tayo maghihintay. According to Google, 11:59 siya darating. Ang time ngayon ay 11:50. So, 9 minutes lang tayo maghihintay. O, diba? Tapos, ride 4 stops lang. Ando na tayo sa Vatican. 6 minutes lang yung biyahe. Pwede nga siyang lakarin, pero parang nasa 25 minutes pag nilakad. Kasi dyan na yung Vatican. Nakababa na ako sa bus stop. 6 minutes lang yung biyahe. Saglit lang. Ngayon maglalakad na tayo going to the meet-up point. Ang Via Tunisifor. Meron daw stairs doon. Alright, we made it to the meeting point. Ang Via Tunisifor. So maghihintay na lang tayo. Maaga pa, 12:14 pa lang. Ito na yata ang entrance to the Vatican Museum. Kita nyo fam, ang dami nang nakapila. So dito na lang tayo maghihintay nung tour natin. Okay fam, so habang naghihintay tayo ng tour guide natin dito sa Via Tunisi, mag-share muna ako sa inyo ng some interesting facts about the Vatican and Vatican Museum. So alam nyo ba na ang Vatican ang pinakamaliit na country in the world? And you know, it was founded by Pope Julius II in the 16th century. Also, ang St. Peter's Basilica, sikat na sikat yan, diba? Pag sinabing Vatican or Rome, makikita agad natin sa searches natin ang St. Peter's Basilica. Part siya ng Vatican Museum and it is famed to be the biggest Catholic church in the world. And fam, if you plan to go here, maraming mga tours ang no-offer sa Klook, mamimili na lang kayo doon. Pero kung gusto nyo naman mag-DIY, open ang museum every day at 9 AM and closes at 4 PM. Except lang kapag Sundays. So isa sa mga pupuntahan din natin sa loob is the Sistine Chapel. Ang dating pangalan daw niya ay Capella Magna. It takes its name from Pope Sixtus
Sixtus IV who had it built between 1473 and 1481. Ganun na siya katagal. So ayun, tara na. Excited na akong pumasok sa loob at i-explore ang Vatican Museum, Sistine Chapel, and the St. Peter's Basilica. Itong nasa likod natin, ito yata ang entrance to the Vatican Museum. Okay, I guess ito na yung tour guides natin. Kasi hanapin lang daw itong kulay blue na banner, Eco Art. Okay na. Binigay sa ating audio receiver and merong earphone para hindi mahirapan yung tour guide mag-share ng information. So since hindi nyo maririnig yung isi-share ni tour guide, magte-take note ako ng mga important details para ma-share ko sa inyo after the tour. Yan, ganyan siya. Tapos may volume up and down. Siya yung tour guide natin. Yan yung flag nila, Eco Art. Okay, let's go. Piligyan tayong ticket. May QR code, so tinupi ko. Huwag daw iwawala to kasi ito yung pang skip the line natin sa loob. According to the tour guide, kapag wala ka daw skip the line, andun sa kabila yung line, naabot daw ng 3 hours. So if you're gonna do DIY, punta siguro kayo ng super aga. Or kaya, kuha kayo ng skip the line. Pag skip the line daw, actually mga 10 minutes makakapasok ka na. 9th century pa daw pala ito ginawa. Grabe, nahahawakan natin. 9th century pa. Tignan nyo pa mo. Bilis natin makakapasok. Papasokan pala natin is bagong pinto na ipinatayo ni Pope John Paul II. Fun fact, yung nasa taas, si Michelangelo daw pala yan. Ang tawag niya kay Michelangelo is Michelangelo. Doon sa taas. Papasok na tayo. Diba? Ang bilis. Wala pang 10 minutes nga. Pwede daw mag-take ng pictures and videos sa loob. Except lang sa Sistine Chapel. Okay, dito na tayo sa loob. Alam nyo ba, Jubilee pa lang ngayon kasi 2025. Yung Jubilee, nangyayari lang yan dito every 25 years. Last Jubilee is nung 2000 pa kay Pope John Paul II. Ngayon 2025, Jubilee ulit. Kaya daw maraming mga turista ang pupunta dito sa Vatican this year. Tapos may tinatawag silang Holy Door dito. Holy Door daw na yun, nagbubukas lang siya every 25 years or every Jubilee. So kung pupunta kayo dito sa Vatican this 2025, pwede kayong dumaan doon sa Holy Door sa St. Peter's Basilica. Libre lang daw yun. Ito daw ang Momo Spiral Stairway. So dati daw ito ang entrance and exit. Pero ngayon exit na lang. Kasi one way na lang daw itong museum. Para daw siyang IKEA. Pupunta daw tayo ngayon sa terrace kasi nandun daw ang best view ng St. Peter's Dome. Wow! So ito nga daw ang pinakamalaking Catholic chapel ngayon in the world. Pero may yung ginagawa daw kasi sa Barcelona, 'di ba? Pag na-complete daw yun, mas mataas daw yun dito. And what he did, went to Florence, in this case to call the most important artist who was working in Florence. Why? Because Michelangelo was not a painter. Because inside the Sistine Chapel we cannot talk. Sa loob ng Sistine Chapel. Ayan, pinapakita lang sa atin yung loob ng Sistine Chapel. Dito na rin siya in-explain ni tour guide kasi we cannot take video sa loob, we cannot take pictures, and hindi rin sila pwedeng mag-explain doon sa loob. Kaya pinapakita na dito yung itsura ng Sistine Chapel. Doon daw sa loob ng Sistine Chapel, ayan, pinapakita yung mga works ni Michelangelo. Tapos dito sa kaliwa, 6 frescoes daw sa kanan, The Life of Moses. Tapos 6 frescoes sa kaliwa, The Life of Jesus. After nagawa yun, saka daw to in-inaugurate ni Pope Sixtus. No? Siya yung nag-inaugurate nito noong 1400s. Lapitan natin para mapakita ko sa inyo yung images. So ito daw yung pinaka-importanting painting dun sa loob, ang The Last Judgment na gawa ni Michelangelo. Nasa gitna daw si Jesus and Mary. Ayan, kakaiba yung painting niya kay Jesus, no? With muscle, ganyan yung buhok. Tapos nakaganyan daw yung kamay niya because may judgment na. Dito sa kaliwa yung mga paakyat, i-judge sila dyan. Tapos sa kanan naman, yung mga pababa, punta daw sa hell. Ito daw yung important symbol ng hell, oh. The judge of the underworld. So ayan, ang pinaka-importante daw doon sa loob na hindi natin makukuhanan unfortunately. Pero hanap din tayo ng pictures nito. I-share natin dito sa screen. Galing, no? Tapos ito yung pinakita ko kanina, yung the ceiling. Gawa din to ni Michelangelo.
Ayan. Pero itong The Judgment, 62 years old na siya nung ginawa yun. Ganun na siya katanda. Galing, no? Maganda rin talaga kumuha ng tour guide fam dito sa Vatican. Mas malalaman mo yung history ng lugar. And it's a walking tour. 2.5 hours daw tayo maglalakad dito sa loob ng Vatican Museum. Hanggang sa makarating tayo ng Sistine Chapel. Ito yung sinasabi ko fam, yung mga fountain na may libreng tubig, drinkable daw yan. Sabi ni tour guide, Rome has the one of the best quality water in the world. According to him, pasok na tayo. Ito na ang Pinecone Courtyard. More than 2,000 years old na daw ito. May nakuha tayo insider tip from our tour guide. Masarap daw kumain dito sa Trastevere area. Kasi it's like a local area dito sa Rome. Kung gusto nyo raw makakain ng mga good food dito sa Rome, wag daw kakain sa mga touristy area, touristy square. Parang katulad kahapon sa Piazza Navona Square. Wag daw doon sa mga ganong area. Makakakita daw kayo ng mga sarap dito. Yung mga nasa narrow alleys na mga kainan. Insider tip from our tour guide. Although parang gano'n naman talaga nag-a-apply, no? Usually, kahit sa atin, yung mga hidden gems is hindi yung mga nasa touristy area. Anyway, tuloy tayo sa tour. Okay, ito na ang unang museum, ang Pius Clementine Museum. My God, ito pa lang ang ganda na. Ito siya, Museo Pio Clementino. Okay, ito pala yung quarters ni Leonardo da Vinci. So, dito daw niya pinaint si Mona Lisa. Galing, no? Apollo. The Greek god Apollo. Roman bathtub daw ito. Tapos, Roman coffin. Okay, nandito tayo sa Gallery of the Animals. So, mga statues ng animals ang nandito. Ito daw ay isang original Roman mosaic floor. Ito niyo yung mosaic, ang ganda. So may mga food, ibig sabihin, ginagamit daw ito dati to prepare food. This is Bacchus, the Roman pagan god of wine. So ito daw room na ito ay room ng mga Roman emperors. The head of Jupiter. This one is Hercules. Pati pala dito naka-mosaic yung sahig, oh. Amazing. Tignan niyo yung mosaic fam, oh. The head of the pagan god Athena. And meron ding head of Medusa. Galing, no? Amazing. Diana is the same goddess, but the Romans... The Greek goddess Artemis. Fun fact, nakikita daw natin yung mga statues dito. Yung mga genitals nila naka-cover na ng leaf. Ginawa daw ito during the 13th century kasi nga nasa loob ng Vatican din display. So, kinover yung mga genitals. Pero hindi daw yan original. Pinatong lang yan talaga siya. Wow, ang ganda dito. Pwede daw mag-take ng photos and videos dito, but no flash. Oh, mga tapestries pala to. Oo nga, no? Pala ko paintings, but mga tapestries. Ascension. With 11 apostles, hindi daw kasama si Judas. Okay, lahat ng tapestries to the left, ginawa daw ito ng 16th century. To the right naman, 17th century. Sobrang tagal na din. Ito daw ang map of Venice, Italy. Tapos, nilakad lang din niya to. As in, walang drone, walang Google Maps, walang anything. Galing, no? Wow, ayan, nakapasok na raw tayo sa Apostolic Palace. The private chapel of Pope Pius V. This is the largest canvas of the Vatican State. Oh, so ano pala siya? Proclaiming the victory over the Ottomans.
Immaculate Conception pala siya. Tapos may event daw every December 8. Tapos yung mosaic floor dito, more than 2,000 years old na. Wow! Yung baba daw nitong parking place na to, yung galleries ng Vatican. Ito daw ay dream ni Constantine. Ito daw yung una niyang dream. That's why he accepted Christianity. Kasi ang sabi, mag-put ka lang ng Red Cross sa itaas. Tapos, what he did, so he won the war. Ayan. Madali lang daw makilala si Constantine. White horse, ayan, very handsome. Tapos, this is the day that they accepted Christianity. Okay, next tayo. Ito daw palang fresco na to is School of Athens by Raffaello. Kilala natin si Raphael. History lessons. Ayan, School of Athens. Yung guy sa gitna is a picture of Leonardo da Vinci. Tapos yung sa baba na nagsusulat is si Michelangelo. Okay, ito daw ang apartment ng tinataguri ang worst pope in the history of Vatican. Si Pope Alexander Borgia Valentin from Spain. Okay fam, 2.5 hours na yung tour. Tapos na yung tour natin. Kasama ang tour guide. Nagpaalam na siya. And kinuha na yung ating audio. Now, we're gonna go to the Sistine Chapel. 15 minutes daw ang paglalakad sa loob ng Sistine Chapel. Tapos it would take us 15 minutes din palabas. So parang mga 30 minutes. Bawal na mag-video sa Sistine Chapel. Mamaya na lang. Mag-share na lang din ako ng mga photos that we can get from the internet. Okay, may cafeteria naman pala dito sa loob bago pumunta ng Sistine Chapel. Kain muna tayo ng croissant at ako'y nagugutom na. Yan ang time mo, 3:26 PM. Merienda muna tayo ng croissant. Okay, let's have croissant. Croissant at chocolate. Grazie. Sakto lang, parang Swiss miss lang. Nag-expect ako. Hot lang tayo. Okay na yun. Laman siya na din. Okay, the croissant is good. Ito na yung parang late lunch na. Diba? Diba bawi tayo mamaya may risotto tayo, diba? 5.9 euros pala to. Alright, galing na tayo sa loob ng Sistine Chapel. Ang daming tao sa loob. Pero ma-appreciate mo pa rin yung view and yung artwork. Nakita na natin ang artwork ni Michelangelo. Grabe. Pinag-aaralan lang natin dati sa history. Ngayon nakita na natin. Wow. It was a surreal experience. Share tayo ng photos dito ng Sistine Chapel. Although hindi pa daw tayo makakapasok ngayon sa St. Peter's Basilica. Kasi sarado daw siya today. Because may meeting yata with the Pope. Parang ganon. So, balikan natin siya tomorrow. Ngayon, palabas na tayo. Nasa 15-minute walk pa rin daw ito palabas. Paglabas nyo, pwede kayong bumili ng mga souvenirs. Ayan, may mga cups. Meron ding mga rosaries. Jubileo 2025. Ayan yung mga rosaries. Yung mga ganitong rosaries, 12 euros. Ito pa, mga religious items. Jubileo 2025. Ito mga rosaryo, oh. Sì, grazie per signorina, emozionante. Ok? Thank you very much. Bumili ako ng rosary sa lubong sa bahay. 15 euros each. Grazie. Yan siya. Okay, palabas, may madadaanan kayong bookshops. Ito pa mo, St. Benedictine. Ito yung nakalagay sa aking necklace, yung ating pendant. Yan, St. Benedictine. Tapos meron din silang mga rosary dito. Ganun talaga nag-range yung mga rosaries nila, no? 10 euros to 20 euros. Parang 10 euros yata yung pinakamababa. Ganito. Here we go. Narating na natin yung inakyatan natin kanina. So, dito na tayo mag-exit. Stairs, pababa. Yun. So, parang IKEA nga dito. There's only one way out. Pababa dito sa stairs. So, dito, marami pa ring bilihan ng mga souvenirs, books. Meron ding mga lift dito. Ascensore. Last chance to buy. Ultimo gift shop. Kasi dito, pababa na siya. Ayan. Okay, let's go. Baba na tayo. Wow! Taas pala.
And we are out! Woohoo! Diyan tayo pumasok kanina. Ngayon nakalabas na tayo. Ayun yung pila fam nung regular. Oh, mamaya madadaanan natin. Tapos itong pila na to yung may skip the line. Dami pa rin pumapasok, no? Kahit ganitong oras. Time check, it's 4:10 PM na. Dito sa Rome, Italia. And bahaba pa rin yung pila. Dito sa labas, may bilihan din ng merienda. Tapos mga keychain. €1 keychain. May mga rosary din pala dito sa labas. Ito na fam ang pila nung sa regular. Oh. Minsan daw maabot ng 3 oras. Grabe, no? Kaya natin hanggang saan naabot yung pila na ito. Wow, ang haba. Ayan na. This is the end of the line. Yun, we've reached the end of the line. Ang haba, no? So yun fam, kung pupunta din kayo ng Vatican Museum and Sistine Chapel, I highly suggest na mag-book kayo ng skip the line ticket. Medyo mahal lang siya, I know, 7,000 pesos. Pero pag-ipunan na lang para mas mabilis kayo makapasok kasi sayang din yung paghihintay kapag pipila ka, di ba? Not unless siguro sobrang aga mo, like bago pa magbukas nakapila ka na, parang okay na yung regular ticket. Ang saya nung tour, ang daming natutunan. Salo ko na-appreciate yung Vatican. Ang daming shinare na facts ng tour guide na na-share ko rin kanina during the tour. Again, lalagay natin yung screenshot ng tour dito. Yung link nasa baba. Kung magbubook kayo fam, you may use the code JMBanKishukluk para makakuha kayo ng extra discount sa club. Nilalakad na ako ngayon papunta sa bus stop. Tignan nyo, ang ganda ng Roma, oh. Wow! Napakaganda. Na-appreciate ko yung mga ganito nila, oh. Yung mga alfresco. Oh, may Jollibee pala dito. Wow, parang sarap naman kumain ng Jollibee. Ayan na. Ito na yung bus stop. Ito na yung bus natin, bus 982. Dito fam, look at this bridge. Wow, ganda, no? So ito yung bridge na naghihiwalay sa area natin, Navona and Vatican. Ito yung sa Vatican area. Tapos patawid tayo ngayon. Dito na yung area natin sa Navona. Ganda, oh. And now, balik na muna tayo ng hotel. 4:35 PM. Pahinga na muna tayo saglit. Nilalakad ko na lang. Ayan. Hello fam, alas 7 na ng gabi ngayon and ngayon na ulit ako nag-vlog. Hindi ko kayo nabalikan kanina pag uwi ko ng hotel. Natulog lang ako, grabe. Jet lag pa rin ba to? Antok na antok ako kayo na pag uwi ko. So we were supposed to go to Trevi Fountain ngayong gabi. Ngayong hapon sana. After ko sana magpahinga, Trevi Fountain. Kaso ayun nga, nakatulog ako and kumain na rin ako fam. Yung tinake out ko kanina na risotto tsaka yung fish from Carrefour. Ang sarap. O doon ko naubos yung risotto kasi ang dami. Ayun pala ang technique if you want rice. Kung wala sa mga restaurants, ayun sa Carrefour meron sila. May white rice pa nga pero risotto yung in-order ko para matikman naman natin. So yeah, for today, ang gagawin ko is mag-work na ako dahil may kailangan akong gawin and i-submit. And yung Trevi Fountain, ililipat na lang natin siya sa itinerary natin tomorrow. Yun naman ang ano natin, di ba? Yung itinerary natin, hindi talaga siya strict na kailangan masunod. And pwede naman natin siyang i-adjust and i-tweak talaga. So tomorrow, ang gagawin natin is babalik tayo sa Vatican. We're gonna visit the St. Peter's Basilica. Unfortunately, sarado siya kanina, no? Kinonfirm pa nga ulit ni tour guide nung tapos na yung tour may pinuntahan siyang office. Na-confirm na sarado daw talaga yung Basilica today. Pero sabi ni tour guide, tomorrow pwede tayong bumalik para mapasok ang St. Peter's Basilica. Libre lang daw, pero baka may pila. Pero tingnan natin. Tapos tomorrow, we're gonna visit din the Colosseo. Yun ang isa rin sa mga pinakasikat na tourist spots dito sa Rome, tapos Trevi Fountain. So for now, kakatapos ko lang kumain, magpapahinga na muna tayo. Inanom ko na yung ating juice. Pesca con Mela. It's like an apple juice na concentrated. Ang sarap, grabe. Apple na apple. So yeah, sa wakas nakakain din tayo ng rice on our second day here in Rome. Ang sarap at ako po'y nabusog na.
So, I'm gonna do some work na lang, tapos matutulog na tayo. So, for now, i-end ko naman na itong vlog, fam. Sana na-enjoy niyo yung Vatican Museum tour natin kanina in Sistine Chapel. Again, I'm so happy na napunta na natin siya. Dating nakikita lang natin sa mga vlogs, sa mga blogs and posts. Diba, nakikita lang natin. Tapos, ayun, andun na, napuntahan na natin siya. Kaya I'm so happy dun sa tour na kinuha natin. And I feel na sulit talaga siya. Lalo na nakita natin yung long lines kanina. Parang okay na rin na nagbayad tayo ng ganon for the skip the line ticket. Anyway, ayan, inaantok na ako. Sana makabawi tayo ng tulog. Grabe, antok na antok ako kanina. Ito ba yun? Jet lag na ba yun? No? Mabawi tayo ng tulog ngayon para marami tayong energy tomorrow. Bago ko i-end itong vlog na to, please follow me sa aking mga social media accounts. JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para manonotify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat, fam, sa panonood ng ating day 2 here in Rome, and I'll see you on the next Europe vlog. Bye! Good night! Close to the sun.